dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Para si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today.
the respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President. That is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political. It can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Pilipinas, ang oras 8:09 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rugonan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rugonan. Isyung Pambayan. Sun, here comes the sun. I say it's alright. Happy Sunday! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo? Maganda ba ang gising ho natin? At kamusta po ang weather sa inyo pong mga lugar? Sana po ay nasa mabuti ho tayong kondisyon at kalusugan habang pinapanood, pinakikinggan ang mga ganap sa atin pong bansa. Malapit na ang impeachment trial, July 6, kung hindi po magbabago. At meron na rin pong desisyon ang Senate Impeachment Court dahil natapos na po yung markings na mga isinumiting mga dokumento at ebidensya. Kaya ang sabi ho ng Senate Impeachment Court, dapat nang simulan by July 6. Here comes the sun. At the same time, naku, marami ho tayong ganap na pag-uusapan ngayon, viral ang iba't ibang mga school-related activities o kaya naman ay mga ganap sa mga paaralan na ang kinasasangkutan po ng mga menor de edad na mga krimen o kaya naman ay karahasan.
Mamaya pag-uusapan ho natin yan dahil halos 1 linggo na po itong pinag-uusapan po ng ating mga kababayan matapos ang shooting incident dyan po sa Tacloban at meron ding insidente ng pananaksak dyan naman sa Cavite. At dun ho sa mga motorista ho natin, although maluwag pa ang daloy ng trapiko along EDSA, both lanes, north at southbound, ay medyo pinaghahandaan na po ang mga ganap mamaya dyan ho sa EDSA Shrine at sa People Power Monument kaugnay ng White Ribbon March sa EDSA. Nadaan ako nandami ng mga kagawad ng PNP ang nasa area po ng Connecticut dyan po sa may papasok ng Green Hills. Connecticut, EDSA, dyan po sila nagtitipon-tipon at wala pa namang mga ganap pero marami-rami na ho sila. At mukhang marami rin ang nasa harap naman ng EDSA Shrine at dyan sa may kahabaan ng White Plains sa EDSA People Power Monument. At ang panawagan ho natin, basta maayos po ang inyong kilos protesta, ayon ho sa mga organizer, ay ito po ay protesta sa mga nagaganap na malawakang korupsyon at sa kanilang pagbabantay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako naman ho, ang panawagan ko sa ating mga kababayan, ayan, magkakaroon na po ng pagdinig sa Senate Impeachment Court dahil ayon din ho sa kahilingan ng Vice Presidente. Sasagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa proper forum. Kaya ito pong impeachment trial sa atin pong paniniwala, marami rin pong ating mga kababayan ang naniniwala. Sa impeachment trial, marinig ang kanyang panig. At dyan po, maririnig ang panig hindi lamang ng prosecution, kundi maging ng depensa. Kaya parawagan ko sa ating mga kababayan, makinig ho kayo sa itatakbo ng impeachment trial, pero baka ho kayo ay mainipa ang pagtaya ng House Prosecution Team. Baka abutin daw po ng September or November. Ganun po katagal. Dahil kung inyo pong inaabangan yung resulta rin na ang isinumiting mga dokumento, markings of evidence dyan po sa Senado, di ba ang tagal-tagal din po dahil ang dami hong mga dokumentong dinala doon at sinuri na gagamitin sa pagdinig dyan po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa pagtaya ng House Prosecution Team, September or aabutin pa daw ng Nobyembre bago matapos ang impeachment trial. Kaya makinig ho tayo, mapagmasid at intindihin ho natin ang takbo ng trial. Para sa ganun ay kung magkaroon man ng desisyon ang Senate Impeachment Court, ay alam ho nating dumaan sa tamang proseso. Dahil mabigat po ang magiging desisyon po dito, either pagpapatalsik sa pwesto at hindi na ho siya mabibigyan ng pagkakataon pang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan, o di naman ay acquitted o walang kasalanan sa mga alegasyon laban sa kanya. Hindi po ba at least mas malinaw ho sa atin na kapag binaba ng Senate Impeachment Court ang hatol, ay hindi ho tayo magsasabi na hindi naman dumaan sa tamang proseso Tayo ho mismo ang magbantay, manood, at tayo mismo ang magsasabi sa ating sarili na patas o hindi man patas ang isinagawang investigasyon dahil sinubaybayan ho natin ang mga paglilitis. At napag-uusapan ang paglilitis, of course, hindi po pauli ang DCRH. Kami po ay tututok sa coverage ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kaya makinig ho kayo at manood. Ihahatid po namin ang mga ganap dyan sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial sa darating na July 6. Kaya itong weekend, nagkumustahan po ang mga kasamahan ko sa media Yung mga Senate reporters na pagod sa pag-cover
nagsimula ng usapin ng leadership dyan po sa Senado. Diba, nakakapagod yung kanila pong coverage. Ang sabi ho, itong 1 week na ito ay gagamitin ng mga kasamaan ho natin sa media para magpahinga. Para magkaroon ng sapat na lakas sa pagko-cover ng impeachment trial. May daw ako nagkakamali. Tama ba ako, Lakay Raymond Dadpaas, ang ating Senate reporter? Sa impeachment trial sa July 6, sisimula ng alas 2 ng hapon onwards. Pag sinabi mong onwards, anong oras ba matatapos? Hindi natin alam. Alas 8 ba? O hanggang alas 12 ng ating gabi? Parang ganyan ho yung Quadcom nun nagsimula 9 a.m. onwards. Kaya inaabot po kami nun sa kamera hanggang alas 12 ng ating gabi. But anyway, ang parawagan ko po, magbantay ho tayo. Maraming paraan para ho ma-monitor ang impeachment trial through social media, radyo, telebisyon. Nasa inyo na po yan. Hindi pa pala ako nagpapakilala, sabi ng ilan natin mga listener. Ako po si Mil Grigunan. Samahan niyo po hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan at napapanood ang ating talakayan ngayong umaga dahil mainit pa rin ang usapin sa mga naging karahasan sa mga ilang paaralan na sana ay magsisilbing safe zone, safe place sa atin pong mga mag-aral at mga guro. At syempre ay isa ho sa mga nababahala ay ang chairman ng House Committee on Basic Education. Mamaya alamin ho natin kay Congressman Roman Romulo ng Pasig kung ano po ang mga posisyon niya ho dito at ano ba ang pwede na gawin para maiwasan ang ganito pong mga karahasan sa atin pong paaralan. Ilan lamang ho yan sa ating mga tatalakay ngayong umaga sa Isyung Pambayan. Ngayon pong June 28, 2026. Muli po ako si Mil Grigunan. Samahan niyo po hanggang alas 9 at sa may mga lakad ngayong umaga. Oras sa buong Pilipinas, 8:19 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful!
gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Isyung Pambayan. Nagbabalik po ang Isyung Pambayan. Ako po si Mil Kirigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. Oras sa buong Pilipinas, 8:25 ng umaga. At pag Sunday, nakukompleto ang buong pamilya. Andyan po si nanay, tatay at ang ating mga estudyante. At nitong mga nakalipas na linggo, ay usap-usapan itong tungkol sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilan ho nating mga kabataan, mga menor de edad na mga estudyante. Ano kaya ho dito ang magiging aksyon ng House Committee on Basic Education and Culture? Sa bagay, ang dami na ho natin mga batas para protektahan daw ang ating mga kabataan. At batay doon sa datos ng Philippine National Police, umaabot na sa mahigit 1,000, kung hindi ako nagkakamali, 2022 up to 2024 ang mga insidente po ng karahasan na involve ang maraming mga kabataan. Yan po natin ang reaksyon dito ang chairman ng House Committee on Basic Education at kinatawan ng Pasig City, Congressman Roman Romulo. Kong Roman, magandang umaga pong muli. Yes, magandang umaga, Milky at lahat na nakikinig na nanonood. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga, Kong Roman. I'm sure isa ho sa mga
ikaw yung una naming hiningan pala ng reaksyon nung maganap ang insidente dyan sa Tacloban. At ano po ang pwedeng gawin ho dito ng Kamara at ng inyong komite? Kasi kung titignan, marami naman hong mga batas para sa proteksyon ng ating mga mag-aaral. Pero ito po ay karahasan na kinasasangkutan ng ilang mga menor de edad. Yes, tama ka Milky, pero again, lagi rin nating sinasabi, meron ng mga batas, nandiyan na yung good manners and right conduct, dapat lang talaga ipatupad po ito ng aggressively at siguro proactive. Talagang siguraduhin natin na pagturo natin ng good manners and right conduct ay tama. Nandiyan na rin po, Milky, yung batas tungkol sa mental wellness health. Dito po yung pagdadagdag natin ng maraming guidance counselors at school counselor associates. In fact, for this year, Milky, dapat nakapagdagdag ng 10,000 na school counselor associates and about, hopefully, mga close to 5,000 na guidance counselors. At dito rin po, inakit natin yung karera ng guidance counselors sa ating mga DepEd para mahikayat silang pumasok ng DepEd. Ang alam ko, ang understanding ko dito, bagamat may batas na tayo, 2024 pa po yung pumasa yung batas, ay hinihintay lang po ng Department of Education yung civil service at yung DBM para mabigyan na sila ng items. Pag nakuha na nila yung items, pwede na sila mag-umpisa. Kasi importante po talaga na merong handa na nagbibigay ng gabay sa ating mga estudyante, teaching ng teaching. Kasi kailangan meron talagang pagka medyo yung isang mag-aaral o isang teaching ng teaching ay medyo meron mga naiisip o nararamdaman, dapat alam nilang merong eksperto dun sa lugar nila, sa school nila, o kaya dun sa school division office na pwede nilang malapitan. O kaya, pag yung teacher may nakita na parang kakaiba na aksyon ng kanilang mga estudyante, ay merong marereferan ka agad para mabigyan ng tamang gabay. At alam natin, Milky, binabanggit lagi yung bullying. Bagamat hindi pa naman tapos yung investigasyon, hindi pa talaga alam kung bullying talaga ang punot dulo nito. Pero again, whether bullying or mental wellness, nandun na yung mental wellness law, Pero kung bullying, Milky, napag-usapan rin natin before ito sa programa mo dahil sa totoo, natingnan na rin po ito ng House of Representatives at may at batas na rin. Oo. May batas na rin. At in fact, yung recommendation natin dito, nung EDCOM 2, to be more specific, ay para i-revise, amend na lang yung IRR. Kasi para mas mabilis yung pagtugon dun sa mga issue ng bullying sa bawat campus. At nagawa na rin po yan ng DepEd, March 2025 pa. Kaya may kita natin, Milky, kailangan dito talaga proactive, aggressive na pag-implement itong mga batas na ito. Ngayon, kung meron pang kinakailangan ng batas, wala namang problema. Pwede nating tingnan muli yan. Pero moving forward, siguro pag na-implement ng aggressively at proactively itong mga batas na ito, kahit papano ay makurb natin yung mga incidents na ganito kung hindi man natin matatanggal completely. Kasi ang bullying, ang mental wellness issue po, kung maalala mo, Milky, nung PISA examination, nagkaroon ng pagtanong ang PISA sa mga estudyante tungkol dyan. At dito lumabas na base sa survey, ang ramdam ng mga Filipino learners na kumuha ng PISA ay nabubully sila. Medyo malaki yung porsyento na nagsabi na pakiramdam nila nabubully sila. Kaya naman natin na-revise itong mga batas na ito. Kaya natin tiningnan muli yung mga batas kasi moving forward gusto natin talagang masagot ito. Pero Milky, tinatanong kasi ako ng iba, ibig sabihin ba ang may kulang dito ay kami na nasa gobyerno? Of course po, tayo naman sa gobyerno, Milky, kailangan talaga proactive tayo sa pag-implement. Pero whole of community to Milky. Importante po dito at maraming oras na ginugugol talaga ang ating mga learners sa bahay nila. So ang families po, pasensya na po, pero kailangan mag-step up rin. Alam ko, Milky, na maraming mga magulang, solo parents. Kung hindi man solo parents, ay pareho nagtatrabaho. Pero talagang kailangan po tayong makialam. Pag uwi sa bahay, pag nandun tayo sa bahay, tingnan natin, kamustahin natin yung ating mga anak. Tingnan natin kung ano yung binabasa, kung meron man silang
laptop, tablet o Cellphone. telepono na tinitingnan. Cellphone po. Dapat pati yun tinatanong natin kasi talagang ang bata kailangan talaga ng gabay galing sa magulang at sa atin lahat na nakakatanda sa kanila. Tama yung punto mo doon na Kong Roman, ang problema dito sa sinasabing mental health ng mga kabataan ngayon, hindi pwede nating iasa sa paaralan, sa gobyerno. 90%, ako naniniwala, dapat ay sa tahanan nagmumula. O unang-una sa mga magulang kasi dapat intindihin nila yung kalagayan ng kanilang mga anak. Kausapin, halimbawa, sabi mo nga, pagdating o kaya kumustahin, ano ba ang nangyayari sa kanilang mga mag-aaral ngayon. Pero dahil sabi mo nga, noong unang panahon, nanay, nasa bahay lang, di ba, Kong Roman? So nakatutok ito sa kanyang mga anak. Ngayon, sa hirap ng buhay, dalawa na ng mga magulang ang nagtatrabaho. Pero hindi yan, kumbaga, ay dahilan para mapabayaan natin o hindi natin mamonitor yung sitwasyon, kalagayan ng ating mga anak, lalo na sa mga paaralan. Sabi mo nga, mas mahaba yung oras na kanilang ginugugol doon sa buong maghapon. So ikaw ay naniniwala, Kong Roman, sabi mo nga marami na tayong batas, mental health, Mental Wellness Act, anti-bullying, pero gusto mo ba panawagan din ng ilang mga kasamahan na repasuhin din kung ito'y napapatupad ng mabuti ng mga concerned institution, lalo na yung mga paaralan ho natin? Yes, tama po yun. In fact, meron kaming oversight function. At sa totoo, Milky, kaya naman alam ko rin na ginagawa naman ng DepEd ang lahat para makuha nila yung makapag-hire ng mga guidance counselors, ng school counselor associates. Kasi ay nag-ino-oversight naman po namin, tinatanong namin kamusta na yung pag-implement kasi hindi naman nawawala, sa totoo naman pero itong nangyari sa Tacloban, talagang nagulat rin tayong lahat, very un-Filipino yung sa kultura natin, pero even before this, marami naman, kahit dekada na siguro, dami namang reports talaga, di ba, na nangyayari yung bullying, kaya talagang tinitingnan natin ito. In fact, isang rekomendasyon ng EDCOM 2, naalala ko lang, ay tanggalin na yung zero anti-bullying reports doon sa mga reports ng mga paaralan para sa kanilang performance. Kasi dati po may ganyan dati po merong mga pagka yung paaralan ay walang report ng bullying, ay medyo magkakaroon ata siya ng performance rating na mas maganda. Pero ayaw po natin yun kasi sa totoo, marami naman talagang balita. Kaya dapat po hindi ito maging batayan para masabi kung nagpo-perform ba ang school o hindi. At the same time, ay dapat talaga ang tulungan ng parents at ng mga institusyon natin, Kong Roman, at abangan natin yung gagawin pang monitoring din ng House Committee on Basic Education. Pero magpo-pause muna ako for a commercial break. Kong Roman, dyan ka muna at mukhang may magandang napagtibay ang Kongreso nitong mga nakalipas na araw. Nakita ko dito sa aming magkasama mo dito si Congressman Jude Asidre at ilan pang mga mambabatas natin. Basic Education Voucher Assistance Act. Ibig sabihin ba ay merong makukuhang pinansyal na tulong yung ilan ho nating mga mag-aaral dito sa naturang programa. Napagtibay na po ito sa pagbabalik po ng isyung pambayan. Sa mga late tuner, kasama ko po ngayon Pasig Representative Roman Romulo at magbabalik po ang isyung pambayan. Pilipinas ang oras, 8:36 ng umaga. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa... Pilipinas ang oras, 8:40 ng umaga. At ako pa rin ho si Mil Kirigunan sa isyong pambayan sa mga late tuner. Kasama ko po ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawan ng Pasig City Congressman Roman Romulo. Kong Roman, pakipaliwanag ko sa amin Basic Education Voucher Assistance Act. Ano po ba itong maitutulong nitong napagtibay na batas para ho sa ating mga mag-aaral at mga magulang? Kasalukuyan kasi, Milky, meron naman tayong e-GASPE program. Pero yung e-GASPE program natin sa kasalukuyan, ang coverage lang niya ay grade 7 to 10 at 11 to 12 may voucher program. Pero yung K to 6, hindi po kasama. So, ang mga, kunyari, meron tayong mga congested na mga DepEd schools. Iba, lagi pinag-uusapan niya na congested yung mga ibang DepEd schools natin. Meaning, lampas-lampas yung student to teacher classroom ratio nila o kaya multi-shift. Pero alam rin natin, ang pinakabulto ng estudyante ay nasa Key Stage 1, yung K to 6. Kaya dito, sa bagong panukalang batas na ito na nag-BICAM kami nung isang araw, ay ini-expand na po natin yung e-GASPE o voucher system. Ngayon po, buong K to 12, pwede na magkaroon ng voucher system ang ating Department of Education. At ito hopefully ay makakatulong. Maaring hindi naman ito yung only solution, pero makakatulong ito dun sa shortage of classrooms natin. Kasalukuyan kasi sabi ng DepEd sa atin,
iba-iba yung estimate, more or less 145,000, 165,000 na classroom shortage. Hindi pa kasama dyan yung mga dine-retrofit nila taon-taon, so nawawala ng classroom. Kung talagang hindi na natin kaya talaga mag-build ng classrooms o kaya wala ng buildable space, dito po sa bagong panukalang batas na ito ay pwede magkaroon ng system ngayon ng DepEd na buong K-12 kung merong quality na private school na magpa-participate sa voucher system nila, ay pwedeng magka-option ngayon yung mga students sa DepEd na lumipat sa isang pribadong paaralan na accredited na quality education ng DepEd. Ito yung malapit na lugar, halimbawa, sa kanilang distrito at merong accredited doon na private school, pwedeng tanggapin na yung estudyante na nasa mas mababang antas ng paaralan. Tama ba ho, Kong Roman? At ano yung mga criteria para siya ay mapunta doon? Kasi from public to private schools, halimbawa, ang mga estudyanteng ito. Sinasabi muna natin, yung tama po kayo tungkol dun sa access. So, dapat naman within 3 kilometers kung saan siya nakatira. Yung mag-aaral, para malapit sa dapat kanya. Congested. Dapat congested yung paaralan, yung DepEd school. Pangalawa, within 3 kilometers kung saan nakatira yung mag-aaral, yung student or learner. Pangatlo, ay yung private school na gustong mag-participate ay dapat mag-apply sa Department of Education. Ano ibig sabihin nito? Dati kasi ang tinitingnan dyan, Vilky, di ba, yung input-based, titingnan yung vision, mission ng school, yung facilities niya, pwede pa rin yun. Pero ang mas mahalaga ngayon, outcomes-based na tayo. Kung private school ka, gusto mo mag-participate sa voucher system ng DepEd, dapat ay may assessment, written assessment sa mga estudyante doon na gagawin yung Department of Education para makita po ng DepEd kung meron bang quality yung private school o wala. Kasi kung wala rin namang kalidad, sayang rin po yung paglipat ng student. So yun ang maganda na expand na pala natin, Kong Roman. Yes. At ito ay BICAM pa lang. So dapat mapagtibay o maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes, ang sunod po dyan, pagbalik namin ng Kongreso, both the House and the Senate, ay ira-ratify separately ng both, sa plenaryo ng both houses, and then ipapadala na po yan sa Malacanang. At abangan namin yan na Kong Roman, malaking tulong ito sa problema natin ng sobrang dami na mga mag-aaral doon sa public schools na pwede naman palang mailipat sa mga private schools within their area na kumbaga ay pwedeng pumasok dito sa programa na Basic Education na Voucher Assistance Act. Ngayon, Kong, baka mayroon kang mensahe sa ating mga mag-aaral, lalo na itong problema ngayon at mismong sila usap-usapan ang tungkol dito sa mga violence, karahasan nangyayari sa ilang mga paaralan. Nasa iyong pagkakataon? Yes, unang-una syempre sa ating Department of Education at yung mga local government units natin. Sa ngayon po nakikita natin meron talagang pangamba ang learners natin, ang students natin, teaching, non-teaching at mga magulang. Ang pinakamahalaga dito, mapakita po natin na safe ang learning spaces natin. Ibig sabihin ay dapat makipag-coordinate talaga yung ating schools divisions office, mga principal sa kanilang mga mayor, governor at kapulisan para masigurado yung safety, security ng kapaligiran ng paaralan. At syempre sa ating mga magulang, nakita ko po recently, talagang si Sec Sunny umiikot sa iba-ibang mga paaralan ngayon. Kung merong report, talagang siya mismo umiikot doon, kinakausap yung SDA, yung Schools Division Superintendent, Principal, mga teacher. At ang pinakamaganda dito, supportahan natin yung efforts ng Department of Education kasi talagang kailangan dito whole of community approach. Kailangan magtulungan po talaga tayo. At nakita rin natin yung education reforms ay ipapatupad na ngayong taon. Kasama na dyan yung enhanced senior curriculum, enhanced senior high school curriculum at yung pagbawas po ng mga competent subjects para nakatutok po sa functional literacy, meaning marunong magbasa at naintindihan at math grade level. Kaya magtulungan lang po tayo mga magulang at nakikita natin ginagawa naman lahat ng hakbang para yung reforms ay talaga ma-implement. Maraming salamat, Kong Roman, sa oras ngayong umaga.
Thank you, Milky. Thank you sa lahat na nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Happy Sunday. Ang kinatawa ng Pasig City at Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, Congressman Roman Romulo. Kailangan talaga tulungan, pero ako naniniwala malaki ang papel dito ng tahanan, ng mga magulang sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Lalo na paglabas po ng mga ito, hindi na natin alam kung anong mga ginagawa, kung sino-sino ang mga nakasama at impluwensya sa kanila. At tayo po'y magtulong-tulong. Ayoko nang makaririnig sana na mga magaganap uling mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na dapat ay safe na lugar para sa ating mga learners. Mamaya pupuntahan ho natin ang EDSA, White Plains at People Power Monument. Kaugnay ng paghahanda mamaya sa White Ribbon March. Mamaya makikibalita tayo kay Val Gonzalez. Pilipinas ang oras, 8:48 ng umaga. Si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may naiisip din ng mga senador yon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang palatuntunang Isyung Pambayan. Pilipinas ang oras, 8:51 ng umaga at gaganapin po ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Inorganisa ito ng mga religious at civil society groups na nananawagan ng reforma sa halalan at mas mataas na pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Layunin po ng pagkilos na palakasin ng kampanya laban sa korupsyon at political dynasty at isulong ang mga pagbabago sa sistemang pampolitika sa bansa. At naroroon sa EDSA People Power
Deployment ng mga police personnel sa EDSA People Power Monument at EDSA Shrine sinmunad na para sa isasagawang White Ribbon March ngayong araw. Ano ang ganap dyan? RH5, Val Gonzalez. Good morning, Milky. Gandang umaga. So ngayong umaga ay nagsimula ng mag-deploy ang NCRPO ng mga tauhan dito sa EDSA People Power Monument dito sa White Plains at maging sa EDSA Shrine sa bahagi ng Ortigas. Ito'y para nga dun sa nakatakdang White Ribbon March, isang peaceful rally na inorganisa ng ilang mga religious at civil society group kabilang ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP na nananawagan ng panalangin para labanan ng korupsyon na. At nananawagan itong grupo dun sa mga gustong lumahok na magsuot ng kulay puting damit. Ayon sa religious group patayong sa simbahan, ito ay bilang simbolo ng kapayapaan, katotohanan at pag-asa. Hindi nila ito political statement kundi panalangin para sa pagkakaisa ng bansa. Iba't ibang grupo na din ang inaasahang dadalo o inaasahang susuporta gaya ng PDP Laban kung saan ay naglabas na rin sila ng statement at tinawag nila itong moral na panawagan laban sa korupsyon. Sa inilabas na abiso ng PDP Laban, wala raw kulay politika ang dapat manaig dahil ang lahat ng sangkot ay dapat daw managot. Mayroon ding grupo ng mga militante gaya ng Grupong Bayan na naglabas na rin ng abiso na lalahok sa White Ribbon March, pero sa press statement ng Grupong Bayan, hindi raw welcome sa mga rabbit DDS o dun sa mga masusugid na taga-suporta ng mga Duterte ang pagpunta dito sa White Ribbon March. Dahil dito, Mickey, ay 10,000 bilang ng mga pulis ang nakakasang o ipapakalat para mga laga dito sa seguridad, dito sa dalawang magkalapit na lugar na ito, dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument, dito sa kanto ng White Plains sa EDSA, at maging doon sa bahagi naman ng EDSA People Power o dito sa may bahagi ng EDSA Shrine. Sa may bahagi ng EDSA People Power o dito sa bahagi ng EDSA People Power dito sa kanto ng White Plains ay malaki-laking bilang na Milky ng ngayong oras na ito. At sa NCRPO ay mula pa nung June 26 nung nakalipas na araw ay naka-full alert na ang National Capital Region Police Office at inaasahan na libo-libo katao yung dadalo sa White Plains mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Paalala nitong si NCRPO Director Major General Anthony Abirin sa buong NCRPO na kumilos ng may disiplina at maximum tolerance. Payapa pamilya ang sitwasyon ngayong umaga at ang event ay magsisimula alas 12 ng tanghali. Maayos pa rin yung dali ng trapiko sa magkabilang lane ng EDSA southbound at maging dito sa northbound. At kaya't nananawagan yung mga otoridad na panatilihin yung kaayusan sa paligid nitong dalawang lugar na ito. At batay dun sa schedule na ilabas ng mga organizer, magkakaroon muna ng misa sa National Shrine of Mary, Queen of Peace sa EDSA Shrine mamayang alas 12 ng tanghali. At ito ay pangungunahan ni Most Reverend Jose Colin Bagaforo. Dakong 1:30 ay magmamarcha naman ng grupo mula EDSA Shrine patungo ng People Power Monument. At bandang alas 2:30 ng hapon ay doon na magsisimula itong event na ito. Ang MMD, sapat ang bilang na pinakalat sa magkabilang bahagi ng EDSA at mayroong ilang mga rerouting plan na ipatutupad lalo na kapag nagsimula na itong event na ito ngayong araw. So Val, medyo maiksi lang no yung marcha nila from People Power Monument, from EDSA Shrine patungo ng People Power Monument after nung mass nila na mga alauna pasado dahil dapat mga alas 2 andun na sila sa sa may People Power Monument. Maiksi lang na lugar yan di ba? Yung lalakarin. Oo, may lamang ito. Siguro mga nasa 200 metro ang yung layo. Milky, ang layo
At inaasahan ng pulisya, batay dun sa estimate ng NCRPO, may nakausap ako kanina, na tauhan ng Quezon City Police District, nasa 10,000 yung inaasahan. Depende na lamang kung mayroon pang ibang mga dadagdag na lalako dito sa isasagawang peaceful rally laban sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon, Val, nadadaanan ng White Plains at itong area ng Ortigas dyan sa may People Power Monument. Pwede pang daanan? Dadaanan pa, maluwag pa. Maluwag pa yung sitwasyon at nandito na rin yung mga truck ng NCRPO, pero maayos pa yung mga galing ng San Juan patungo dun sa bahagi ng Rizal ay maayos pang nakakadaan ngayong oras na ito yung mga sasakyan. Ganon din yung galing ng Cubao patungo ng Makati, yung galing ng Makati patungo ng Cubao at maging dun sa bahagi ng White Plains ay pinapadaanan pa ng mga tauhan ng MMDA sa mga oras na ito, Milky, dahil wala pa naman ni isang mga lalako o grupong lalako. At maaga pa. Dito makikita na ang presensya dito sa lugar na ito at mamaya ng alas 12 o mga bandang alas 11 ay magsisimula ng magtagsaan yung malaki-laking bilang na lalahok dito sa White Ribbon March. Salamat, Val. Balikan ka uli namin sa mga ganap dyan sa iyong area. Back to you, Milky. Si Val Gonzales, dyan po sa area ng People Power Monument at EDSA Shrine. So ang proseso ay meron munang misa ayon kay Val dyan sa EDSA Shrine. At pagkatapos magmamarcha ng People Power Monument, malapit-lapit lang yung dalawa na yan, yung dalawang lugar. So mga 10,000 ang inaasahan pong makikilahok dyan po sa, ang gamit na term ni Val at yung mga organizer, peaceful march. Ito'y panawagan sa mga issue ng korupsyon na nagaganap po ngayon. Meron nga akong narinig na ilan pong mga mga tagapagsalita, ayaw ho nila na may pumunta doon na mga personalidad para maiwasang malagyan ng kulay ang gagawin po nilang pagtitipon dyan sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Antabayan nyo lamang ho mga dagdag na report ni Val Gonzales na naroroon po sa naturang area. Sa ngayon, ay possible pa naman yung mga lugar na ookupahin nitong pagtitipon mamayang hapon. At sa mga motorista ho natin, ako asahan ng posibleng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy, namumurong mag-rollback ang gasolina sa 50 centavos kada litro. Posible din ang 150 dagdag sa kada litro. Para naman po sa diesel, inaasahang ang bawas na sentimo 80 centavos o kaya naman ay may dagdag na 120 kada litro. Ang kerosene may posibleng rollback na 50 centavos o kaya naman ay increase na 140 sa bawat litro. Paliwanag po ng DOE, ang pabago-bagong galaw ng presyuhan ay resulta ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Usually pinatutupad po yan sa araw po ng Martes, kaya ang ating mga motorista, pag-gas up na ho kayo. Antabayaran mamaya Adniel Parosa at Giselle Ricafort. Susunod na ang kanilang programa, pero batiin ko lamang ang mga nanonood sa RHTV, lahat po ng mga cable channel at sa Facebook Live. Revelito Magallones, Ruel Destacamento, Vivid Mind. At sa Goa Maludin, Belen Rivera, maraming salamat. Eduardo Pacardo, salamat po sa inyong panonood. Si Melo nanonood din. Tristan Wyatt Gulay, magandang umaga. At yung ilan pa hong mga viewers natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Meron tayong regular viewer dito, si nakalimutan ko yung pangalan niya, mula dyan sa Australia.
at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo, anuman pang weather, anumang oras, o anuman pong mga ganap sa inyong mga bansang kinaroroonan ngayon. Salamat po sa pagtutok, pakikibalita dito pa sa DZRH. God willing, babalik po ako next Sunday. Ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada